was alone in her bed when she opened her eyes. She knew that Fräulein has already gone. At gayon na lang ang sakit na lumukob sa buong pagkatao niya. After the shattering climax he had given her the whole night, Fräulein told her that he was leaving for the state. When she asked him when and why, ay sinabi nitong aalis ito ng madaling araw dahil flight na nito kinabukasan ng 8:00 ng umaga. Ayon pa rito ay may mahalaga itong isinadya sa Amerika at kailangan ay makarating ito doon sa lalong madaling panahon. The pain sliced through her heart right away as she knew the true reason why he has to left the next morning. He lied to her. She already knew that he left for another woman, but why she has to promise her that he will be back soon as he finishes business. And he made her promise not to leave the mansion. Kung aalis man siya ay kailangan may kasama siya. Nagprotesta ang isang bahagi ng isip niya. Para ano pa't kailangan niyang manatili sa mansyon? She was no longer part of this place. Wala na siyang karapatan sa pamamahay na ito. Fräulein owned everything, maging ang puso at katawan niya. Pero malaking parte ng pagkatao niya ang gustong manatili sa asyenda at hintayin ang pagbabalik ni Fräulein. Hindi kaya lalo lamang siyang masaktan kapag manatili siya sa mansyon. Wala na ang papa niya at ang nag-iisa na lang siya ngayon. But in the end of their conversation, she promised him that she'll wait for him. Magtatanong pa sana siya rito but Fräulein shut her mouth with his lips and kissed her again and again. They made love many times. O baka mas bagay na dapat sabihin. They had fucked each other the whole night till their heart content. Dahil hindi naman siya mahal ni Fräulein. May isa lamang siya nitong pampalipas ng sandali sa mansyon at ngayon ay kailangan na ni Fräulein na bumalik sa tunay na pag-ibig nito. Iniwan na siya ng lalaki. Wala na ito ng tuluyan at baka hindi na ito bumalik sa piling niya. She sobbed. Maliban sa niiwang bakas ng pagniniig nila ni Fräulein ay niiwan ding sugatan ng puso niya. Napahagulhol si Reyna sa sariling mga palad. Lumaki siyang likas na mababait at masunurin sa magulang kaya hindi siya nagkaroon man lang ng kasintahan. Kahit isa man sa mga manliligaw niya noong nasa kolehiyo pa siya. At ito nga ang kauna-unahang pagkakataon ay nasasaktan pa siya. Labis na nasasaktan ng puso niya pero sino ba siya para magdamdam? Sino ba siya para magalit at magselos? Fräulein never forced her to make love with him. Buong pagmamahal niyang sinuko ang sarili rito ng maraming beses. In fact, the last night was her choice. Kahit man lang sa kahuli-hulihang sandali na magkasama sila, ay gusto niyang magpakulong sa mga bisig ni Fräulein. Ang madama ang init ng katawan nito sa balat niya. She took a deep breath to calm herself. I was 1:30 in the afternoon. Ganun siya katagal nakatulog. Kung sa bagay, nag-aagaw ang liwanag at gabi ng tantanan siya ni Fräulein at pagpahinghin. She smiled of that thought. They were both so wild na tila gustong punan ang mga gabing na bakante at sa mga darating na gabing hindi nila makakasama ang isa't isa. Kakaiba't pagkalugod niya ang naranasang kaligayahan kagabi. Ang pagkundlit ng klumbay sa kanyang puso. Nakakatiyak siyang nakalipad na ang eroplanong sinasakyan ni Fräulein sa mga sandaling iyon. Kailangan na rin niyang lumabas ng silid dahil baka ano pa ang isipin ng mga kasambahay. Higit sa lahat ay ang tito at tita niya at ang pinsang si Ayla. Ipinalupot ni Reyna ang kumot sa katawan saka tumayo siya buhat sa kama at nagtungo na sa banyo upang maligo. Wala ang tito Darius niya. Ayon sa isa sa mga kasambahay ay nagpunta raw ito sa taniman ng tubuhan kasama ang may bahay nito. Iya, gising ka na pala. Mula sa komedor ay lumabas at lumapit si Nanay Dolores. Ang yaya niya. Nahihiyang nginitian niya ito. God knows how much she was thankful for having her in her life and she loved the woman so dearly. Nakatulog ka ba ng ayos? Nananansang tanong ng may edad na babae. Nanunuri ang mga titig nito. Oo, tinanghali na nga po ako ng gising eh. Lihim na rin ng naidasal na sana'y hindi nito napansin ang pamamaga ng mga mata niya sa kakaiyak. Pero marahil ay iisipin nitong dahil sa pagdadalamhati ng kanyang papa. Iyon naman ang totoo.
Needless to say how many gallons of tears she cried because of heartbreaks. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nasa sulok ng mga mata, ang luhang nais lumaglag. Magiging maayos din ang lahat, Iha. Sabi pa nito nang pakawalan siya mula sa pagkakayakap. Sinikap ni Ray ng huwag maging emosyonal kahit pakiramdam niya ay nananakit ang lalamunan niya. She smiled at her. Hindi siya pwedeng magsalita dahil baka pumiyak siyang bigla. Halika, Iha. Ipaghahanda kita ng makakain. Kanina ka pa hinihintay ng pinsan mo. She swallowed hard bago nagsalita. Nasaan ho si Ella, Nanay Dolores? Naririto lang siya kanina nang biglang may tumawag sa kanya. Ganun ho ba? Halika sa dining table. Iha, para maipaghain kita. Abay, lunch time na. Ayos na ho sa akin ng kape at tinapay, Nanay Dolores. Kung yan ang gusto mo. Maaari ho bang pakihatid na lang po sa may Heart Garden? Sige, Iha, ipagdadala ko to doon. Akmang papasok muli sa kusina si Nanay Dolores nang awatin niya ito. Nay, tawag ni Reyna dito. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan sa kabutihan niyo sa amin ni Papa. Wika ni Reyna sa naghihirap na kalooban. Ngumiti ang babae sa kaginagap ang kamay niya at marahing pinisil. Hindi na kayo iba sa akin, Iha. Bukod sa inyo nang namayapang doon ay wala na akong ibang pamilya. Pero ngayon wala na ang iyong papa. Ikaw ang inaalala ko, Reyna. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina ay narito na ako sa mansyon. Halos sa akin ka na rin lumakit nag-iisip. Alam mo rin na mahal kita na para kong tunay na anak. May damdaming pahayag nito. Mula nang mamatay sa sakit ang asawa nito ay hindi na ito muling nag-asawa pa. Kinugol nito ang panahon sa pag-aalaga at paglilingkod sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, Nanay Dolores. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahigpit niya itong niyakap at muli ay nabigo siyang pigilan ng pagpatak ng masaganang luha sa gilid ng mga mata niya. Sadya yatang mababaw ang mga luha niya. Tahan na, Iha. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Naniniwala na ako na ang lahat ng ito ay may dahilan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Humiwalay siya sa pagkakayakap dito. Pagkatapos ay pinahid ang luha. Sige na, Iha. Magtungo ka na sa hardin at ihahanda ko lang ang kape tinapay mo. Sasabihin ko rin kay Ella na naroroon ka. Sobrang namiss ka rin ng batang iyon. Katulad mo, hindi rin siya nagbago. Maliban sa pareho kayong lumaking maganda at mabait. Nakangiting sabi pa nito bago siya nito iniwan. Ipinikit ni Reyna ang mga mata na tila binabalikan sa gunita ang masasayang alaala ng kahapon. Sumilay ang payak ng ngiti sa mga labi niya. I love to see that smile every now and then, cuz. Komplementaryo ni Ella na tila hindi man lang niya namalayan ang paglapit nito at ngayon ay nasa harapan na niya. She smiled back at her, pero napawi ang mga ngiti sa labi niya nang mapansing nakabihis ang pinsan. Si Ella ay napabuntong hininga. Hinila nito ang silya sa tapat niya sa kanaupo. I would like to stay longer para makapag-banding pa tayo. Gusto kong mga bayo kasama ka. Mapait itong umiti bago nagpatuloy. Baka nga hindi na ako marunong sumakay sa kabayo eh. She jokingly added. Maaari tayong mga bayo mamayang hapon, Ella, at sigurado akong wala ka pa rin kupa sa pagpapatakbo ng kabayo. Marahan itong umiling. Inikot ang paningin sa hardin at sa labas ng mansyon. I miss this place so much. Hindi nakaligtas ang lungkot sa kislap ng mga mata nito. Ella, I would like to stay for a week or so, but Jago needs me. Putol ni Ella sa sasabihin niya. Niintindihan ko. Hindi pa naman ito huling pagkikita natin, hindi ba? Who knows, baka bigla akong bumalik dito kasama si Jago. Ngumiti itong muli. Sa pagkakataong iyon ay hindi na rin na naitago ang panlulumo. Aalis ka na pa ngayon?
oras. Baka gabihin ako sa daan. Hinintay lang talaga kita para personal ako makapagpaalam sa'yo. Magpapahatid ako kay Carding sa sakayan ng bus. Wika ni Ella. Iisang sasakyan lang kasi ang ginagamit nito at ng mga magulang nang dumating ang mga ito. Kasamang Bumbo ang aalis sa mga magulang mo? Umiling ito. Mauuna ako sa kanila. Ako na lang maghahatid sa'yo sa terminal ng bus. Hindi na kailangan. Baka magkaiyakan pa tayo eh. She chuckled. Pinahid ang mga namumuong luha sa sulok ng mga mata. By the way, here's my address. Kung sakaling maligaw kayo ni Froilan sa Manila, alam mo kung saan ako nakatira. Inabot nito sa kanya ang may kapirasong papel kung saan nakalagay ang saktong address nito. Nagtataka ang mga tingin na tiningala niya ang pinsan. Ibig bang sabihin hindi ka na babalik ng Amerika? Nangislap ang mga matang tanong niya rito. Yes. Sagot ni Ella na sinabayan ng pagtango. Kaya hindi tayo dapat na magdrama na dalawa kasi sigurado akong magkikita pa tayo. Tumayo siya buhat sa pagkakaupo at niyakap ang pinsan sa katuwaan. Pakisabi kay Diego na nasasabi ko kung makita siya. Wika na Reyna. Makakarating. She smiled at her. Kailangan ko nang umalis. Sige, mag-iingat ka, Ella. I will. Hinatid na Reyna ito ng tanaw hanggang sa makapasok ito ng mansyon. Kung siya lang ang masusunod ay gusto pa niyang manatili si Ella sa mansyon. Pero hindi maaari. Higit itong kailangan ni Diego. Lalo pat masama ang pakiramdam nito nang iwanan ng pinsan. Nilibot ni Reyna ang buong asyenda. Sakay si Snow. Nang hapong iyon ng pagkaraan ng 30 minutong pag-aalis ni Ella. Namatawi ang di maitagong ngiti sa mga labi niya habang pinagmamasdan mula sa tuktok ng burol ang malawak na bahagi ng asyenda. Mula ng pamahalaan at hawakan ni Froilan ang pagmamanage ng lupain ay kumita ito ng malaki. Ang dati-rati ay nakatingwangwang na ekta-ektaryang bahagi ng asyenda ngayon ay taniman na ng mga pinya. Ayon pa sa dating mga tauhan nila ay dinagdagan ni Froilan ang pasweldo sa mga ito. Labis ni rin ang ikinatuwa iyon. Hindi naman kasi lingid sa kanya ang pagbagsak at pagkalugi ng kinabuhayan nila dahil napabayaan ito ng papa niya mula nang mamatay ang mama niya. Subalit kailanman ay hindi niya kinuwestiyon ang namayapa niyang ama. Masyado nitong mahal ang mama niya. Sukdulan pati sarili ay napabayaan ito. Siya man ay nagkulang din sa pagmamanage sa asyenda. Buong akala ni Reyna ay maayos ang income ng asyenda sapagkat nilihim iyon sa kanya ng kanyang ama. Ngunit dahil naging madalas ang pagrereklamo ng mga trabahador, sanhi ng kakulangan ng budget at ang hindi maayos na pagpapasahod sa mga ito mula nang umalis si Nathan sa pamamahala sa asyenda at lumipad patungo sa ibang bansa, ay tiningnan niya ang mga nakalipas na kita ng asyenda. She wasn't aware na natutong magsugal ang papa niya at nagamit nito ang pondo na nakalaan para lamang sa asyenda. Hindi rin siya makapaniwalang isinanla ng papa niya ang buong lupain nila nang hindi man lang nito nabanggit sa kanya. It was too late then. Sisihin man niya ang ama ay wala na rin siyang magagawa. At ngayon ay nakakatiyak siya na masaya na ang mga magulang niya dahil magkasama na ang mga ito. She was still glad and thankful that Froilan took over their land. Madali itong minahal ng mga tao at magaling itong magpalakad ng tila sanay na sanay na. Kung susuriin ay lalong pinalago ni Froilan ang lupain nila. Hey, gosh, nilagay mo siya. So, mas no-offer ko this. Oo, di niya lilungungap mo niya agad na liofin siya. Hindi si Mimet. I am sin. Shda sa amin na ablok si Mimok. Gosh, di rap. Rumihistro ang pagkadismaya sa kanyang muka nang wala siyang makita. Marahil ay busy pa ito. O baka dahil nasa himpapawid pa ito. It was a branded and new cellphone model. Iniwan iyon sa kanya ni Froilan. Kalakip niyon ay ang itim na credit card na may kasamang note, kung saan ay kailangan niya iyong gamitin kung sakaling may nais siyang bilhin. Nakasaad din sa note na tatawagan siya nito. Hindi napansin agad iyon ni Reyna. Nakita lamang niya to nang bumalik siya sa kwadra upang magbihis para mga bayo. It's been more than a week
since Froilan left San Luis, and the last time they have spoken was through an exchange message. Hinintay ni Reyna ang tawag mula rito, subalit mahigit 1 linggo na ito sa Amerika ay hindi pa siya nito tinatawagan. Not even a single message from him. Ngunit ano nga ba ang dapat niyang asahan buhat dito? Marahil sa mga sandaling ito ay kapiling na nito ang sino mang huling nakausap nito sa telepono ng gabing iyon. Hayun na naman ang pag-atake ng matinding selos sa dibdib ni Reyna. Pilit ni Reynang iwinaksi sa bahagi ng isipan niya ang tungkol doon. Kung sana'y hindi na lang niya narinig iyon, di sana siya nasasaktan ngayon. She took a deep breath and exhale after. Siguro ay masyadong abala ang binata kaya hindi siya nito magawang kamustahin. Gusto na rin ng mainis at magalit kay Froilan dahil sa pagbabaliwala nito sa kanya. Ngunit ano nga bang karapatan niya para sa damdaming iyon? Anong karapatan niya magselos at magdamdam? Hindi ba't hindi naman ito sinabing mahal siya ni Froilan? Malungkot na napabuntong hininga ang dalaga. Lalo lamang siyang nakaramdam ng sakit kung patuloy niyang iisipin kung anumang kasalukuyang ginagawa ni Froilan. Pinagpapasalamat ni Reyna kahit papaano ay hindi siya nabuburyo sa mansyon dahil nariyan si Ruby na palagi niyang kausap sa maraming bagay. And she really enjoyed talking with her. The woman was indeed smart as what she had presumed. Nasabi rin ito sa kanya ang personal na buhay nito na ikinagagalak niya. Iginiit na Reyna na mag-aral itong muli, total ay may unibersidad naman sa bayan. Inalok din niya ito na siya na ang bahala sa 1 taong natitira nito sa kolehiyo para matapos nito ang kursong HRM. Ngunit mariing tumanggi si Ruby. Ayon kay Ruby ay ayaw na nito makadagdag pa sa alalahanin niya kahit mapilit siya sa pag-aalok dito. Bagamat nagpapasalamat ito sa kanya. Madalas din silang mag-usap ni Ella sa telepono. Nasabi na rin na Reyna ang tungkol sa kalagayan niya. Isa rin sa dahilan ng madalas na pagtawag ng pinsan niya ay upang yakagin siya lumuwas ng Manila at manirahan kasama nito. Maraming beses na rin niyang nakausap through video call si Diego and she can't wait to see him in person. Ang swerte ng pinsan niya at may isang Diego sa buhay nito. Halos araw-araw rin si Reynang magpupunta sa puntod ng mga magulang at nagtatagal doon ng 1.5 oras. Kung minsan pa'y doon pa rin nagpapalipas ng buong maghapon. Masakit pa rin sa kanya ang pagkamatay ng papa niya, pero batid naman niyang masaya na ito kasama ang mama niya kung saan man naroon ang mga ito. Hindi makapagdesisyon sa Reyna kung magme-message siya kay Froilan or patuloy na maghihintay sa mensahe nito. There was a part of her that pushing her to press the send button. Pero abot-abot ang pagpipigil niya sa sarili. Hindi tuloy siya mapakali at paroon at parito ang lakad niya sa gilid ng swimming pool. Senyorita, kanina ka pang palakad-lakad dyan. May problema ba't kanina ka pang nakatitig sa teleponong hawak mo? Nagtatakang sabi ni Aling Aurora nang hindi makatiis. Kanina pa nito pinagmamasta ng dalaga na wari may malalim na iniisip. Wala ho, Aling Aurora. Sabi ni Reyna na nagpatigil sa paglalakad. My God, she was already 25 and yet acting like a teenager. Ganun na ba siya ka-obvious at pati ang kasambahay ay nakapansin sa kanya? Nakakahiya. May inaasahan ka bang panauhin ngayong gabi, senyorita? Wala ho, Aling Aurora. Sabi ni Reyna at ibinalik ang atensyon sa hawak-hawak pa ring telepono. Kung ganun, kanino sasakay naririnig ko sa labas? Sandalit aalamin ko muna. Sabi ng may edad na babae nang maulinagan ang tunog ng sasakyan sa labas ng mansyon. She shrugged her shoulder. Saglit na sinundan ng tingin ang papasok na kasambahay sa loob ng mansyon. Apat nakabalik na pala sa senyorito Froilan. Natutuwang sabi ni Aling Aurora. Kamusta po kayo, Aling Aurora? Kayong lahat dito sa bahay? Si Froilan na nakangiting inakbayan ng babae. Naku, senyorito, maayos naman kami lahat dito sa mansyon. Ikaw, senyorito, kamusta ang biyahe mo? Medyo jet lag pa. Baka kailangan niyo po munang magpahinga. I will, Aling Aurora, pero maaga pa naman.
Sabi ni Fräulein na sinulya pa ng relo sa braso. Pagkatapos ay pasimpleng pinagala ang paningin sa kabuuan ng living area. Serena nga ho pala. Tanong ni Fräulein ang hindi makita ang hinahanap ng mga mata. Nasa may swimming pool, senyorito. Mukhang may problema yata't kanina pa tila kay lalim ng iniisip. Nagsalubong ang kilay ni Fräulein sa tinurang iyon ng babae. Tinanggal nito ang pagkakaakbay kay Aling Aurora saka tumingin sa labas sa kinaroroonan ng dalaga. May nangyari ho bang hindi maganda habang wala ako? Nag-aalalang tanong ni Fräulein. Nako, mabuti pa'y puntahan mo na lang siya. At ikaw na mismo ang magtanong. Ipaghahanda ka na rin kayo ng hapunan para makakain ka muna bago magpahinga. Iaakyat ko na rin ang maleta mo sa taas. Sige ho, Aling Aurora. Pero ako na ho ang bahala magdala ng bagahe sa taas. Masusunod po, senyorito. Bigla ang pananalasa ng matinding kaba sa dibdib ni Reyna as she heard Fräulein's masculine voice. She can even hear the loud pounding of her own heart in her chest. She was as well as panicking inside. Nakabukas ang malaking glass sliding door na nakakonekta sa loob at sa labas ng mansyon, kaya naririnig niya ang pag-uusap ng mga ito buhat sa labas. Anong gagawin niya? Lalapit ba siya sa lalaki at sasalubungin niya ito ng halik at yakap? Ano naman ang sasabihin niya? Kung yayakapin niya ito, baka magtaka ang mga kasambahay. Hindi kaya? Mabilis siyang tumalikod nang maulinagan ang papalapit ng mga yabag. May pakiramdam si Reynang gustong sumabog ng dibdib niya sa sobrang pintig niyon. She held her breath nang maramdaman ni Reynang may dalawang matikas na mga braso ang pumulupot sa bewang niya. Ang sunod niyang naramdaman ay ang mainit nitong hininga sa bandang tenga niya habang inilapag nito ang baba niya sa may balikat niya. Kaagad din niyang naamoy ang pamilyar nitong pabango na humalo sa lalaking amoy ng lalaki. Gusto niyang magpanik dahil pakadatnan sila ng isa sa mga kasambahay sa ganong ayos. But she wondered why she couldn't move her feet, and she liked how Fräulein placed his hands around her. She felt protected and safe. I miss you. He said and kissed her. Mabilis na nayo ang balahibo niya sa likod ng simpleng ginawa nito. Fräulein, you're back. She stammered. God, of course, she knew that he was back. She heard him already. Pero kung bakit bigla niyang natameme ay hindi niya alam. But she knew deep inside her heart that she was absolutely happy that he was there right behind her back, hugging and pressing his body against her. Gustong-gusto na rin na ang init na binubuga ng katawan ni Fräulein. I am, sweetheart. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya. Sa halip ay umikat ito sa harapan niya. He grabbed her waist and brushed her body against his. Di mo ba ako na-miss? Marahan ni Fräulein dinampian ng halik ang mga labi ni Reyna. She opened her mouth to say something, pero naging daan iyon upang tuluyang sakupin ng mga labi ni Fräulein ang bibig niya. He kissed her passionately. Mapaghanap at puno ng pananabik ang klase ng mga halik. She moaned in between their kisses. Involuntarily, she raised her hands and placed around his tape, and she gave him the same ferocity. His responses triggered the beast inside him. Biglang naging mapusok ang klase ng paghalik ni Fräulein sa mga labi niya. He was kissing her hard. Mas nag-aangkin, mas naghahanap ng higit pa sa ginagawa nito sa kanya. And oh God, ginagagalak niya ang kaalamang she had driven him as far beyond control. Like what he was doing to her. They were both catching breath nang pakawala ni Fräulein ang mga labi niya. Pero hindi nito hinihiwalay ang pagkakadikit ng noo nito sa kanya. Higit ang mga titig nito sa mukha niya. I bet you miss me. I can tell. He smiled at her so handsomely and he claimed her lips once again. I do. Habol pa rin niya ang paghinga ng pakawala ni Fräulein ng pag-atake sa mga labi niya. She missed him so much that she couldn't get a good sleep at night thinking of him. Hinahanap-hanap niya ang mga yakap ni Fräulein,
At higit sa lahat, ang pananabik niya sa mga halik nito. At kung tama ang nasa isip niya ay nakikita niya ang matinding pagnanasa sa kislap ng mga mata ni Froilan. May gumugularo sa isip mo, sabi ni Aling Aurora. Ano yun? Tanong ni Froilan nang bumalik sa normal na paghinga. May naalala lang ako. Diyos ko, bakit pa siya nabubulol ngayon? It was a lie. Alam niya yon. Pero hindi niya pwedeng ipagtapat dito na ang lalaking ito mismo ang gumugulo sa diwa niya. Because it would be an embarrassment at baka pagtawanan lamang siya nito. Kamusta nga palang business trip mo? Baka gusto mo muna magpahinga. She felt silly. Inulit lamang niya ang sinabi rito ni Aling Aurora. I would rather be with you than rest alone up. Muli ay pinang-abot ito ang mga labi nila na kaagad din naman niyang tinugon. Malakas tumikhim si Nanay Dolores mula sa likod ni Froilan. Naging dahilan iyon upang bigla na rin ang maitulak palayo mula sa kanya si Froilan. Nakahanda na ang hapunan. Sabi ng yaya niya, pinaglipat-lipat ang mga mata sa kanilang dalawa. Si Reyna hindi makatingin ng diretso sa matandang babae. Hindi niya gustong salubungin ang nagtatanong mga titig nito. Tamang-tama, Nanay Dolores, at gutom na ako. Si Froilan na hinihimas-himas ang tiyan. But his eyes were locked on hers nang sabihin iyon. Tila ba nagugutom ito sa ibang bagay at sa ibang paraan. O siya, sige, sumunod na kayo at kaagad na makakain na kayo. Wika ni Aling Dolores bago umalis. Nakakahawang pagmasdan ng kaganahan sa pagkain ng lalaki kung kaya't maging siya ay napaparami ng kain. Hindi rin siya makahindi dahil paniinlagay ni Froilan ng pagkain sa pinggan niya. Kulang na lang ay subuan siya nitong muli hanggang sa maubos niya ang laman ng plato niya. Si Nanay Dolores ay tahimik na nakamasid sa dalawa. Pilit na itinatago ang mga ngiti. Niyaya siyang maglakad-lakad ni Froilan sa labas ng mansyon. Pagkatapos nilang maghapunan para mabilis silang matunawan bago matulog. She was walking ahead of him when Froilan grabbed her hand. Pinagsalikop nito ang kanilang mga kamay and he walked with her. Nakailang hakbang pa lang sila nang dalhin ng lalaki ang palad niya sa bibig nito. He kissed the back of her palm and he locked his kiss on her. So, tell me what made you busy this past 2 weeks, This time, Froilan imprisoned her around his arms. You didn't go anywhere? It was a statement rather than asking. Wala. Wala naman kasi akong pupuntahan eh. Bakit hindi ka nagpasama kay Nanay Dolores o kay Robby na magpunta sa Manila para mamili ng mga kailangan mo? Masuyong sabi ni Froilan na nilalaro ang buhok niya. I haven't thought of that. Isa pa nag-e-enjoy naman ako rito sa bahay. Kausap ko rin madalas si Ella sa telepono kaya hindi na ako nababagot. Mabuti kung ganun. But I'll be more happy kung gagawin mo mga nakasanayan mo noong nabubuhay pa ang papa mo. Go out with your friends. Go to the malls, to his salon, and everywhere you want. Well, except for going to the bars. However, if you want to drink, then drinks at home. You can't drink without me by your side. I don't drink. You don't? Umiling si Reyna. That's even better. Hinaplos si Froilan ang kabila ng pisngi. Pagkatapos ay nawakan ang hinalaki ng daliri nito ang mga labi niya. I always wanted to kiss those lips. She blushed. Ipinikit ni Reyna ang mga mata sa pag-aakalang hahagkan siya ni Froilan. Pero iminulat niya nang may mga ilang segundo siyang naghihintay sa paglalapat ng kanilang mga labi. Nakangiting mukha ng binata ang namulatan niya. Napahiya siya. Ganun na ba siya naghahangad o mahalikan ng binata? Nakakahiya. I think we should... Nabitin sa ere ang nais niyang sambitin nang takpan ng mga labi ni Froilan ng bibig niya. Siniil siya nito ng halik at katulad ng madalas nangyayari sa kanya, nanlalambot ang katawan niyang napayakap sa dibdib nito. Napapitlag pa siya when Froilan pressed himself against her.
at naramdaman niya sa puso niya ang matigas na parting iyon ng binata. She wanted to touch him, right there, between his pants. Pero baka masamain iyon ni Froilan. After all, she haven't done it yet. Sa pagtataka niya ay biglang tumigil sa ginagawa ang binata. You are right. We should go back. It's getting cold at baka magkasakit ka. Habol ang paghinga ng wika nito. Gusto na rin na magprotesta sa biglaang pagputol ni Froilan sa ginagawa nito sa kanya. Gusto niyang magalit dito, pero minabuti na lang niyang manahimik at sumang-ayon. Pagpasok nila sa kabahayan ay nagtuloy-tuloy siya sa pagpanhik sa hagdan patungo sa kwarto niya. Masama ang loob niya kung bakit ay hindi niya alam. What's wrong with her? Bakit pinagkakaganito siya pagdating kay Froilan? She shook her head kasabay ng pagtataboy ng malisyosong naglalaro sa diwa niya. Akmang ihahakbang niya ang mga paa palapit sa kama nang biglang pumukas ang pinto ng silid niya. Niluwan niya ng binata. Walang sinabing kinabig siya nito at sinunggaban ng mga labi. Marahas, mapusok at punong-puno ng pananabik ang klase ng mga halik na pinapalasap nito sa kanya. Nagsimula ring humaplos at humagod ang mga palad nito sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Pakiramdam niya ay tila siya nanigas at nagniningis na apoy na habang tumatagal ay lalong umaalab at gustong mag-iiyam. He was crushing her body to his body. Marahas din na hinahalikan ang mga labi niya. Naglulumikot ang mainit nitong dila sa loob ng bibig niya, dahilan para mapaungol siya. Kasabay ng mapasok ng mga halik nito ay ang paglalakbay ng mga palad ni Froilan sa katawan niya at sa masiselang bahagi ng pagkababae niya. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumigil ito sa pananakop sa mga labi niya. Bagkos, naglakbay pababa sa leeg niya ang mga halik nito. Hindi na Reyna ipagkakaila sa sarili ang gusto niya. Gusto niya ang ginagawa ni Froilan sa katawan niya, na ilang araw din niyang hinahanap-hanap. Pakiwari niya ay umaalab ang buong katawan niya. She wants nothing but to surrender herself to this man. He was kissing and sucking and nibbling each sides, and there's nothing she could do but to arch her back and cried in pleasure. God knows how she missed this man. Only God knows how much she wanted him, upang lalong hindi siya magliyab sa matinding pangangailangan. She had wondered, how could this man make her feel so vulnerable and helpless? And when Froilan pulled, nahigit niya ang paghinga nang maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa balat niya. He kissed her there, smelling her natural scent as if he was familiarizing his personal. Tila siya nagdedeliheryoso sa sensasyong nananalatay sa mga ugat niya. May pakiramdam siyang tatakasan ang lakas ang kabilang tuhod niya sa ginagawang iyon ni Froilan. But she doesn't want him to stop. She wants him to continue what he was doing to her body. She screamed in delight. She wanted him to stop now. She doesn't want to stop him. She wanted more and more of him. Nangihinang napakapit siya sa mga balikat ni Froilan. Pinagmapapasalamat niyang kaagad itong tumayot sinalo ang nalulupaypay niyang katawan. You're beautiful, Reyna. Bulong nito at hinalikan siya sa earlobe. Binuhat siya nito at marahang nilapag sa kama. Ang sunod nitong ginawa ay inisa-isang kalagatin ang suot niya. Ang mga mata ay hindi hinihiwalay sa pagkakatitig sa kahubatan niya. Her heart beats so fast habang magkahinang ang kanilang mga titig. She wanted to cover herself, but it seemed that Froilan knew what's on her mind. Don't even think about it, sweetheart. May pagbubanta sa boses nito. I like you that way, darling. Dagdag pa nito. The blazing lust registered in his eyes. Darling, ipinagkakamali na naman ba siya ni Froilan sa ibang babae? Kumidlit ang sakit sa dibdib niya sa pakaisipin ng baging iyon. Pero kaagad din niyang tinaboy sa diwa niya.
She doesn't want to spoil the night. She was with Froilan and that's the most important to her. Tumayo siya buhat sa kama at lumapit sa binata na ngayon ay boxer na lang ang suot. Hayaan mong gawin ko sa iyo ang ginawa mo sa akin kanina. Kung paano niya nasabi yun ay hindi niya alam pero isa lang ang natitiyak niya. Gusto na rin ang paligayahin si Froilan katulad ng pagpapaligaya nito sa kanya. She started to kiss the corner of his lips to his growing stubbles, down to his necks. Froilan groaned. Nagbigay iyon ng encourage sa kanya upang pagbutihan ang ginagawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gagawin niya iyon sa isang lalaki at tanging kay Froilan niya lang gustong gawin. Her lips and soft kisses traveled down to his wide chest. Ginaya niya ang ginawa nito sa kanya kanina. She then stopped. Tiningala ang lalaki na nagtataka sa pagtikil niya. You have a beautiful abs, she complimented. Kinintala ng halik ang 6 na muscles sa tiyan nito. Froilan didn't head to bed after the intense and mind-blowing lovemaking they had both shared. Nakatitig lamang ito sa maamot magandang mukha ni Reina. Marahan niyang inalis ang hibla ng buhok na nakatakip sa mukha nito. Paulit-ulit nilang inangkin ang isa't isa. Though just looking at her right now, make his groin throbbed with needs. Napangiti siya. He wondered why this woman makes him feel this way and how easy for her to awake his carnal needs by just looking at her. Nakakasiguro siyang wala pang sino mang babaeng nakagawa niyan sa kanya. Except for Reina. Hindi pa man tapos ang conference ni Froilan sa Amerika ay lumipad na siya pabalik ng Pilipinas. Bahala na ang papa niyang magdesisyon. Ang mahalaga ay naayos niya ang gusot sa kumpanya. And another one more day na ilalagi niya sa Amerika ay tuluyan na siyang mababaliw sa labis na paninabik niya kay Reina. Walang gabing hindi niya ito pinananabik kang makita, mahawakan, mayakap at maangkin. Sinadya niya itong hindi tawagan o padalhan ng mensahe dahil baka maisipan niyang bumalik kaagad ng Pilipinas nang hindi nare-resolba ang problema sa kumpanya. Tiniis ni Froilan kahit mahirap para sa kanya na gawin iyon. But it was worth it. Binibigay niya lahat ng lakas niya sa tuwing aangkinin niya ito, only to satisfy his needs for the following nights na hindi niya ito nakasama. Pero nararamdaman na naman niya ang kagustuhang angkinin ng dalaga. This woman will drain the shit out of him, and yet he couldn't get enough of her. He promised himself na hindi niya ito muling sasaktan. How stupid of him to hurt her feelings noong una pa lang na magtagpo sila. But that was because he was blinded by his rage against her father. Sa maling pag-aakala, sukdulang ipinagkait niya sa sarili ang matinding atraksyon sa dalaga. However, he was thankful that he found out the truth. But that doesn't make him forgive the bastard who killed his father. His brother Francis will deal with him. Sa ngayon ay wala si Froilan gagawin, kundi ang bumawi sa mga kasalanan niya kay Reina. Ang makita itong masaya at maligaya sa piling niya na naghahatid ng kasiyahan sa puso niya. There's only one thing he wished for. Iyon ay mapatawad siya ni Reina. The next day ay niyakag niyang mag-picnic si Reina, which is odd because he never asked a woman to go for a picnic. It wasn't his thing. He used to dine with women he dated into expensive restaurant, shower them with precious stone on their date and end up rocking in a hotel bed. But he could do anything for Reina. May mga magagandang restaurant sa bayan na maaari silang mag-date na dalawa, pero mas gusto ng dalaga na sa hasyenda ang mananghalian kasama ang mga tauhan nila. Muntik pa nga siyang magalit dito dahil tinanggihan nito ang bigay niyang Tiffany necklace na may nagkikislapang brilyante sa gilid ng hugis na pusong pendant niyon. He could buy the most precious jewelry for her pero wala na siyang sapat na oras para mamili.
Tinanggap lamang nito ang kwintas sa isang kondisyon. Iyon ay kung magagawa niyang taniman ng palay ang kalahating ektarya ng mag-isa. And he did. Marahil ay nakonsensya ang magandang dalaga dahil nasunog sa sikat ng araw ang likod niya. Thankfully, dahil inalagaan siya nito at tinanggap nito ang kwintas. That's made him happier. She was so down-to-earth person na lalo niyang nagustuhan dito. She was so modest, naive and yet classy in her own way. Kahit yata basahan ng damit nito ay bagay pa rin rito. With those taunting breasts and long legs, he grind. Naglalaro ang malisyosong idea sa diwa ni Froilan. Anong ibig sabihin ng mga ngiting yan? Si Reyna na hindi nakapagpigil punahin ng lalaki. Marahil ay napansin nitong kanina pa siyang nakatitig dito. Nothing, sweetheart. Meron lang ako naalala. Well, I hope it wasn't another woman you were thinking. Sabi pa ni Reyna, kaagad na himigan ni Froilan ng selo sa boses nito. Niyakap niya ito't ikinulong sa mga bisig. Hinag ka ng buhok nito. I wasn't thinking of another woman, sweetheart. I was just thinking of you and I between your legs. Napansin niya ang pamumula ni Reyna kaya lalo niya itong tinukso. Perhaps we can try another position tonight. Stop! Or we could make love while our clothes still on and right here under this tree. Pinagala niya ang paningin sa kapaligiran. Nasa ilalim sila ng mayabong na punong kahoy kung saan sinundan sila. Dati ng anak ni Mang Nardo upang ipahatid ang magandang balita that turned into bad news for all of them, especially for Reyna. It's broad daylight. Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Exactly. That's the exciting part, sweetheart. Froilan? Nag-echo sa buong kapaligiran ang malakas na halakak ng binata. And then he looked at her seriously. At hinila siya nito sa bewang, palapit sa kanyang katawan. I'm not joking when I said I want to make love with you under this tree. I want you. With our clothes on? Maong na tanong nito. Muli ay napaghalpak siya ng tawa. This woman never fails to make him laugh. So innocent yet so wild in bed. And he likes her more that way. Hindi niya ito sinagot pagkos pinang-abot niya ang kanilang mga labi. Ang mga palad ay ekspertong pinaglanda sa likod ni Reyna pataas pababa. Nasa hardin si Reyna ng hapong iyon at nagtitilig ng mga bagong sibol niyang pananim ng iba't ibang uri ng mga bulaklak nang lapitan siya ni Ruby. Ayon dito ay may babaeng bisita sa living room na naghihintay sa kanya. Nagtatakang kumunot ang noo ni Reyna. Wala naman siyang inaasahang bisita ngayong araw. Ano raw sa Ruby? Hindi naman sinabi eh. Mas makabuti kung puntahan mo na lang sa loob para malaman mo. Pero sinasabi ko sa'yo may friend, hindi ko gustong babaeng yun. May pakiramdam akong hindi maganda ang pagparito niya rito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang hindi pagkagusto sa mukha ng kaibigan. Taga rito ba siya sa San Luis? No, she's not. I'm sure of that as I haven't seen her here in San Luis. And as what I've said, I don't like her presence. Alright. Napapantas ko ang sabi ni Ruby. Isa rin sa napapansin niya kay Ruby ay ang pag-i-English nito sa tuwing naiinis o may hindi ito nagugustuhan. Kung sa bagay ay 1 taon na lang ang nalalabi nito sa kolehiyo. She offered her a work sa kumpanya nila sa Manila na sa ngayon ay pagmamayari ni Froilan. Pero mariin itong tumanggi. It's like as if she hated the city. As if she was hiding from something na hindi nito masabi-sabi sa kanya or ayaw lamang nitong sabihin sa kanya. Though Ruby told her about her life. But Reyna was so sure that she wasn't telling her the whole truth. Or mas tamang sabihin na may nililihim ito sa kanya na hindi niya malaman. Wala siyang idea.
Talikod ng babae na tila nakatuon ng pansin sa malaking painting na nakasabit sa maluwang na dingding. She was wearing a red dress above the knee with slit sa bahaging hita nito. Tinernohan iyon ng pulang sapatos na 3 pulgada ang taas, nilalong nagpatingkad sa kataasan ng babae. Makinis ang maputi nitong balat. Sa hula niya ay mukhang modelo ang panauhin niya sa tindig pa lang nito. Marahil ay may lahi itong Kano. Marahil ay naulanagan nito ang presensya niya kaya humarap ito sa kanya. She held her breath when the woman took off her shades, pagkatapos ay tipid na ngumiti sa kanya na tila napipilitan lang. In the corner of her mind, she thought that she saw her before, pero hindi niya maalala. Sopistikada at maganda ang babae. Bumagay ang pulang lipstick nito na matte na pinahid nito sa mga labi. Nakakasiguro siyang walang sino mang lalaking hindi mahuhumaling dito. Gusto mo ba ng maiinom? Nakaramdam siya ng hesitant na baka hindi marunong magsalita ng Tagalog ang panauhin. Can I offer you something? And the drinks. She repeated herself. Don't bother. Sagot nito na pinaglandasan siya ng tingin mula ulo hanggang paa na tila pinag-aaralan nito ang kabuuan niya. Naasiwa si Reyna sa mga klase ng titig nito sa kanya. Ngayon lamang niya nakita at nakilala ang babaeng ito, pero nababanaag niya ang puot sa mga mata ng babae habang sinusuwid siya nito ng tingin. I'm Tricia Fernandez. Pagpapakilala nito pero hindi nag-abalang ilahad ng kamay. Bagkus nagsimula itong hiihakbang ang mga paa. Nice to meet you, Tricia. I'm Reyna. Where's my fiancé? Putol nito sa sasabihin niya, halatang hindi interesado sa kanya. Pardon? She asked. Gusto niyang makasigurong tama ang narinig niya at gusto niyang malaman kung sinong tinutukoy nitong fiancé. Bigla ang pananalasa ng kaba sa dibdib ni Reyna. Her mind was telling her that Tricia was looking for Froilan, but the other part of her denied it. Froilan is spending lots of his time on this farm, though I know we won't stay here once we get married. Pakiramdam ni Reyna ay may matulis na bagay ang tumarak sa dibdib niya nang tinurang iyon ng babae. It was confirmed that this woman named Tricia is Froilan's fiancé. Ito rin ba ang kausap nito noong gabing narinig niya na may kausap sa telepono si Froilan bago ito magtungo ng Amerika at ikakasal na ang mga ito? Oh God, kakasal na si Froilan sa babaeng kaharap niya pero sumisiping pa rin siya sa kanya. Hindi na rin na gustong isipin na niloloko siya ni Froilan, na pinaglalaroan nito ang damdamin niya. Hindi rin na rin na gustong isipin na magagawa ni Froilan lokohin ang magandang babaeng kausap niya. Mas lalong hindi niya gustong isipin na baka parte ng paghihiganti nito ang pag-ibigin siya. Nais niya mag-init ang sulok ng kanyang mga mata, pero kinukurap-kurap niya iyon. Hindi na rin nagugustuhin na magpakita ng luha sa harap ng babaeng ito. Magmumukha lamang siyang katawa-tawa at kahabag-habag sa paningin nito. He is already planning to sell the whole farm in a good bid, including this house before we go back in state and start our own family. Dagdag pa ng babae na sinuyod ng tingin ang buong living area. This house, it's huge, yet too old, and must need a good renovation. But never mind, the next owner may do well. Ano? Ibebenta ni Froilan ng buong asyenda at ang mansyon? Paano hindi man lang niyo nabanggit sa kanya? Paano ang mga manggagawa ng asyenda? Ang mga kasambahay sa mansyon? Bakit hindi man lang nasabi iyon ni Froilan sa kanya? Gusto na rin nang maghimagsik at magalit sa lalaki pero ano nga ba karapatan ng damdaming iyon? Wala siyang karapatang questionin ang desisyon ni Froilan dahil ito ang may bagong ari at magagawa nito ang anumang naisin nito. At kung tutuusin ay nakakita lamang siya sa mansyon. Wala siyang katiting na karapatan sa lahat ng mga dati niyang mga ari-arian.
pakiramdam ni Reyna ay naninikip ang dibdib niya sa labis na sama ng loob. Nananakit ang mga lalamunan niya sa pagpipigil na huwag maiyak sa harapan ni Trisha. So stupid of her to think na kinalimutan na ni Froilan ang paghihiganti nito sa papa niya dahil baka may pagtingin rin ito sa kanya. Oh, how insane of her. At tama naman si Trisha. Bagamat malaki ang mansyon ay may kalumaan na rin. At maraming mga bahagi ang kailangan ayusin. She was impressed that woman noticed those lame parts of the mansion. At baka marahil ay nabanggit iyon ni Froilan sa babae. Hindi nakakapagtaka dahil ikakasal na ang mga ito. Would you show me my room? I'd like to rest while waiting for Froilan. Sabi nito sa naiinip na tono na pumukaw sa pag-iisip niya. Noon pa lamang niya napansin ang maliit na maleta sa dulo ng mahabang sofa. You may use one of our guest room upstairs. Let me talk to one of our household. Let me talk to one of our household members to prepare it for you. Why? Aren't you one of the maids here? She said, looking down at her. Akmang sasagot siya rito pero nakulong sa lalamunan niya ang nais niyang sabihin nang mula sa malaking bukana ng mansyon ay pumasok buhat doon ang lalaking king sadya ng panauhin. Froilan, darling, I've missed you. Malalaking hakbang ang sinalubong ni Trisha ang lalaki. Hinalikan nito sa mga labi si Froilan at kitang-kita niya iyon. Maging ang pagkagulat sa mga mata ni Froilan ay hindi nakaligtas sa kanya. Marahil ay hindi nito inaasahan ang pagdating ng fiancé. Hinawakan ni Froilan na magkabilang balikat ng babae. Ang mga matay nakatingin sa direksyon niya. Pero kaagad niyang iniwas ang paningin. What are you doing here, Trisha? Kung pagtutuunan niya ng pansin ang klase ng pagtitig ni Froilan ay tiyela iyon umihingi ng pangunawa. Pero baka nagkakamali na naman siya. Tita Melissa didn't inform you yet. Umikat ang mga mata nito. Oh my God. Inform you what? Tumaas ang boses ni Froilan. Akmang lalapit ito sa kanya pero pinigilan ito ni Trisha. Aayusin ko lang ang silid ng bisita mo. Sabi ni Reyna, mabilis na tumalikod sa mga ito. Reyna, you don't have... Let her, darling. That's her job. Narinig pa niyang wika ng babae. Binilisan niya ang pag-akyat sa hagdan upang hindi na marinig ang pag-uusap ng dalawa. Nanginginig ang kamay na kumuha siya ng bagong kumot, punda at iba pa para ayusin ang silid na tutuluyan ang bisita ni Froilan. Ang babaeng nakatakda nitong pakasalan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilan ang pag-alpas ng mga luha sa sulok ng kanyang mga mata na kanina pa niyang pinipigilan huwag bumagsak. Pagkatapos niyang maayos ang silid na tuluyan ni Trisha, ay sinabi niya kay Ruby na maaari nang gamitin ng bisita ang silid. Naghabilin din siya rito na huwag siyang hintayin sa hapuna dahil gusto niya magpahinga ng maaga. She locked her door upang walang sino man ang makapasok sa silid niya. Alam niyang may spare key si Froilan. Kaya kahit hirap na hirap siyang itulak ang maliit na side table sa tabi ng kama, isinikap niya iyon itulak sa may pinto. In that case, ay hindi makapasok ang binata. Kahit duda siyang papasok ito sa silid niya dahil narito sa mansyon sa Trisha. Dumapa siya sa kama pagkatapos ay doon nag-iiyak. Gusto ni Reyna ilabas lahat ng sama ng loob niya. Ang galit niya at ang selos na kumakain sa dibdib niya. Kung totoo man ang sinasabi ni Trisha ay wala na siyang puwang para manatili sa mansyon. The both of them will go back to state once they sold the entire hacienda and this mansion. Matagal na niyang tinanggap sa sarili na hindi na niya hawak ang pamamalakad sa dati nilang mga ari-arian. Na hindi na ito muling mapapasa kanya at hindi rin niya iyon hinahangad pa. Subalit ang kinakasama ng loob niya ay ang hindi pagtatapat ni Froilan sa kanya. Ang lalaki rin ang dahilan kung bakit hindi pa siya umaalis ng mansyon. Sa pakaisipin baka may damdamin din ito sa kanya. Ngunit nabulag yata siya ng pag-ibig niya rito. Buhat doon ay natahimik na napahagulhol sa Reyna.
Hindi niya gustong may makarinig sa kanya mula sa labas ng silid. Marahil dulot ng pagod sa sobrang pag-iiyak ay nakatulog siya. Naalimpungatan lamang siya nung makarinig ng pagkaluskos. May tao sa labas ng silid niya. Marahil nang masiguradong nakalock ng pinto ay tumigil ito sa pagpupumilit. Sinipat niya ang orasan. Pag-aalas 10 na ng gabi. Limang oras din siyang nakatulog. At kahit nakakaramdam na siya ng pagkagutom ay hindi niya gustong lumabas ng silid. Nahirapan siyang bumalik sa pagtulog kaya inabot niya ang telepono to check if she has message from Ella. Napasinghap siya nang makitang 50 missed calls ang natanggap niya mula sa numero ni Froilan. May mga message din ito na hindi niya sana gustong basahin pero nauna na magdikta ang kuryosidad niya. How dare him to ask if she was alright? Of course, she wasn't okay. Hindi siya magiging okay. At sino naman ang magiging okay kung mababatid na ikakasal sa ibang babae ang lalaking minamahal? Napahigbi na naman siya. The only thing she hated about herself was she has these shallow tears. Kahit ayaw na niyang umiyak ay kusang pumapatak ang mga luha mula sa mga mata. Pinahid na rin ang mga luha sa pisngi at pinatigas ang mukha. Paniguradong mamamaga ang mukha niya kung hindi siya titigil sa pag-iyak. At nakakasigurado siyang uulanin siya ng kwestiyon ng Yaya Dolores niya at ni Ruby. Gusto niyang tawagan si Ella upang maging makausap, pero nagdadalawang isip din ng huli. Baka tulog na ito at ayaw niya makistorbo ng ibang tao para lang may mapagsabihin siya ng sama ng loob niya. Naisip niya si Nathan, pero baka sumugod ito sa mansyon at mag-away ang dalawang lalaki. Hindi niya gustong mangyari iyon. At ang magagawa lamang niya ay ang kimkimin ang sama ng loob niya. Marahil ay mag-uumaga na nang makatulog siya. Sinadya na rin ang lumabas ng tanghali para walang makapansin sa kanya. Malamang ay nakaalis na sa Froilan dahil ngayon ang araw ng pagtatabas ng mga tubo na iaangkat sa Manila. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang makasabay sa paglabas sa Trisha. Bagong ligo rin ito. Nakasuot lamang ng maiksing short na pinarisan ng hanging long sleeve na kulay dilaw. Pero bumagay naman dito ang suot nito. Pero kung malakas ang ihip ng hangin ay makikita ang hinaharap nito. Katulad niya ay nakatingin din ito sa kasuotan niya. She was wearing red and black checkered top that she rolled up till her elbow, and a pair of black denim jeans and boots. A country cowgirl outfit to be exact. Komportable siya sa ganoong ayos sa tuwing mangangabayo o di kaya ay maglilibot sa buong asyenda. Subalit ang higit na nakakuha ng atensyon niya ay ang silid ng pinanggaling ni Trisha. Hindi iyon ang silid na hinanda niya para rito. Galing ito sa silid ni Froilan. Kung ganun magkasama sa iisang silid ang dalawa, sa iisang kama na tulog ang dalawa, only God knows kung anong ginagawa ng mga ito. The pain sliced through her chest 3 times. Ano nga bang inaasahan niya? Natural matutulog sa iisang kama ang dalawa dahil malapit na itong ikasal. Hindi ba't normal na iyon sa dalawang magkasintahan? Katulad niya, hindi rin niya alam kung anong klaseng relasyon ang meron sila ni Froilan, and yet, she slept with him many times. That bastard. Mahigpit ni Ray nang nayukom ang mga kamao. Sa Trisha ay tumaas ang sulok ng mga labi. Oh, you don't expect us to sleep in different rooms, do you? Ngumiti ito nung makahulugan saka lumapit sa kanya. I had the best ride last night. Bulong nito saka matabis na ngumiti. Of course, after all, you two are getting married. Sagot ni Rina upang itago ang sakit na tila yata't namadyak sa dibdib niya. Yes, we are, and that will be as soon as possible. That's good. I wish you all the best. Wika ni Rinang pinagpapasalamat niya at lumabas pa iyon sa bibig niya. Akmang lalampasan niya ito nang biglang hawakan ng babae ang braso niya. Let me tell you frankly, I don't want anyone sees my fiancé.
May diin ang huling salitang binigkas nito. Sinalubong ni Reyna ang mga titig ni Trisha. No one is trying to snatch your boyfriend, Trisha. You better stay away from him. Let go of my arms. What's going on? Mula sa pinanggalingan ng pinto ni Trisha ay lumabas buhat doon si Froilan. Katulad ni Trisha ay bagong ligo rin ito at bihis na bihis. Gusto na rin magtanong kay Froilan kung bakit nasa mansyon pa ito ngayong araw ng pagtatabas ng mga tubo. Pero sapat na ang natuklasan niya upang huwag na magsalita. Kaagad binitawan ni Trisha ang braso niya. It's nothing, darling. We're just talking. Naglakad ito palapit kay Froilan saka inilingkis nito ang mga kamay sa braso ng binata. Reyna, wait. I have important meeting at 2 o'clock this afternoon sa Manila. And really have to go now. Pwede ba ikaw munang bahala sa tubuhan? Si Froilan na nakatitig sa kanya sa namumulong braso niya na mahigpit na hinawakan ni Trisha. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pag-iigting ng mga bagang nito. Kung para saan yon ay hindi niya tiyak. Sure. Tipid na sagot ni Reyna. Iniwasan ng mga titig ng binata. Kaagad din siyang tumalikod sa mga ito at nagmamadaling tinalunton ang hagdan pababa. Hindi niya gustong tingnan na may ibang babaeng nakalingki sa braso ni Froilan. Nasasaktan siya. Nagsiselos siya. Gusto niyang magalit pero kahit yatas ang anggulo siya sa atin ay wala siyang karapatan. Iha, gusto mo bang ipaghanda muna kita na makakain bago ka magtungo sa tubuhan? Sabi ni Yaya Dolores niya. Yes po, please. Sabi ni Ruby ay sumakit daw ang ulo mo kahapon kaya maaga kang nagpahinga. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? Ayos na po ako, Nanay Dolores. Nagpapasalamat siya at nagsabi ng kasinungalingan si Ruby. Paghahatira sana kita ng hapunan pero hindi gusto ni Froilan na estorbuhin ang pagpapahinga mo. Ganun ho ba? Mabilis siyang tumalikod dito upang itago ang pait sa maganda niyang mukha. Natural, ayaw siyang istorbohin ng lalaki dahil narito sa mansyon ang totoong kasintahan nito. Marahil ngayon ay tapos na ang papel niya sa buhay ng lalaki. Hindi na siya kailangan ni Froilan sapagkat meron ng pupuno sa pangangailangan nito bilang lalaki. At si Trisha iyon. She already proved it. They both came from the same bedroom, of course. Hindi siya tanga para hindi malaman kung anong ginagawa ng babae at lalaki sa loob ng isang silid, lalo pat nakatakda ng magpakasalamang ito. At last night, Froilan didn't bother to come to her room. May sarili naman itong susi at kayang-kaya nitong itulak ang pinto kahit hinarang pa niya ito ng maliliit na cabinet. But Froilan chose not to. He doesn't want to sleep with her because Trisha was already there. She bit her lower lip just to suppress the emotion that wanting to devour her whole system. Mabilis niyang binuksan ang ref. Anong gusto mong kainin, Iha? Kahit ano na po, Nanay Dolores. Nagpapasalamat siya at hindi siya napiyok nang sabihin iyon. Kumuha siya ng baso sa loob ng cabinet, saka nagsali ng malamig na tubig pagkatapos ay nilagok ang laman niyon na tila siya uhaw na uhaw. If only water could flush the jealousy in her chest. Malamang ay nalunod iyon sa dami ng tubig na nainom niya. Iha, baka hindi ka na makakain niya sa dami ng tubig na naiinom mo. Humarap siya sa matanda at nginitian ito. Uhaw lang po talaga ako, Nanay Dolores. Nabanggit nga pala ni Carding kahapon na baka manganak ng anumang araw, ngayong linggo ang 2 kabayo. Gusto ko sanang sabihin kay Froilan kagabi pa pero hindi na humiwalay sa kanya ang babaeng bisita niya. Ako na lang po magsasabi sa kanya mamaya pagbalik niya. Bakit? Saan ba siya pupunta? Ang yaya niya ay tumigil sa paghihiwa ng sibuyas. Sa Manila po, Nanay Dolores, and I'll be back as soon as I can. Mula sa bukana ng komedor ay sumulpot buhat doon si Froilan, ang mga matay nakatitig sa kanya. At nakausap ko ng doktor sa nalalapit na panganganak ng 2 kabayo.
ganun ay maigi, makakasiguro tayong malusog ang isisilang ng mga alaga nyo. Sabi ng matanda. Tiyak na po yan, Nanay Dolores. Si Fräulein ay hindi hinihiwalay ang pagkakatitig sa kanya. Let's go, darling. You'll be late to your meeting. Wika ni Tricia na sumunod kay Fräulein. Nakangiting ikinawit ang sariling braso sa braso ni Fräulein. Nagsalubong ang kilay niya. Kung ganun ay kasama pala nito papuntang Manila sa Tricia. Akmang lalapit sa Fräulein sa kanya nung magsalita siya. Sige na, Fräulein. Kumayak na kayo't baka mahuli pa kayo sa dadalohan yung mahalagang pagpupulong. Sabi ni Reyna na mabilis tumalikod dito upang muling uminom ng tubig. Si Fräulein ay napabuntong hininga na nilisan ang komedor. Si Nanay Dolores naman ay matamang tinitigan ng alaga. Ayos ka lang ba, Iha? Opo naman. Sigurado ka ba, Reyna? Opo. Nagpakawala ng marahas na hangin ang matandang babae bago nagpatuloy sa ginagawa. Nagpapasalamat siya at hindi na nito muling nagtanong pa. Dahil kung hindi ay baka tuluyan siyang bumigay. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang maulinagan na Rina ang tunog ng mamahaling sports car ni Fräulein. Ang totoo ay sinasadya niyang huwag isara ang glass sliding door sa may balkonahe niya. Nang sa gayon ay marinig niya kaagad ang pagdating nito. Pumangon siya buhat sa kama at dahan-dahang lumabas ng balkonahe. Aminin man niya ay hindi, ay kanina pa niya hinihintay ang pagdating ni Fräulein. Kung sa bagay ay nakasanayan na niyang manatiling gising hanggat hindi nakakauwi ang lalaki. Isa pa'y nag-aalala rin siya na baka napapaano ito sa daan. Pero mukhang wala namang nabaling, mang bahagi sa katawan nito dahil nakakabalik pa ito ng mansyon. Natural ay kasama nito si Tricia. Walang meeting na tumatagal hanggang 2:00 ng madaling araw. Nag-ingit-ngit ang kalooban ni Rina. Nag-overtime at kailangan kasama pa nito si Tricia. Nagpupuyos ang dibdib ni Rina. Hindi niya gustong isipin kung saan nanggaling ang mga ito ng ganitong oras na nakauwi. Nakita niyang bumaba ng sasakyan si Fräulein. Umikot ito sa kotse pagkatapos ay pinagbukas ng pinto ng sports car ang sakay nito. Narinig niya ang hagikik ni Tricia. Lasing ba ang babae? Come on, Tricia. Narinig pa niya yung sabi ni Fräulein. At nang dumungaw siya ay nakita niyang inalalayan nito ang kasintahan palabas ng kotse. And then all of a sudden, Reyna sucked her own breath and she saw them kissing. Kamuntikan pa niyang mahulog ang paso ng bulaklak sa biglaang pag-atras niya. Ipinagpapasalamat niya at madilim sa parting kinatatayuan niya. Kung lumikha man ng ingay, ang nasaging yung paso ay duda siya kung narinig iyon ng dalawa. As they were busy kissing each other. Mabilis si Reyna pumasok sa loob ng silid niya at marahang hinila pasara ang glass sliding door. Doon pa lamang siya tila nakahinga. Napahawak siya ng sariling dibdib. Hayon na naman ang pagkislot ng sakit sa bahaging iyon. Nasasaktan na naman siya. Nagdurugo ang puso niya. Kung bakit pa kasi niya hinintay ang pag-uwi ni Fräulein. Kung bakit pa kasi siya lumabas ng balkonahe. Di sana'y hindi siya nasasaktan ngayon. Pakiwari ni Rina ay pinipiga ang dibdib niya sa pananakit niyon. Ang lalamunan niya ay tila nagbabara sa pagpipigil niyang huwag maiyak. Bumalik siya sa kama at namaluktot na niyakap ang sariling unan. Ang una na ginagamit ni Fräulein sa tuwing natutulog ito sa silid niya. Subalit hindi na rin yata iyon magagamit ng lalaki dahil katabi na nito sa pagtulog ang nobya. Batid niyang mababaw ang mga luha niya kaya kahit ayaw niyang umiyak ay kusang pumapatak ang maalaf na likido mula sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya mawari kung ano ba talaga ang papel niya sa buhay ni Fräulein. He have told her that he missed her. At nararamdaman din niya iyon lalo pa sa tuwing hinahalikan siya nito at sa tuwing inaangkin siya ni Fräulein. Subalit hindi ba't gano'n naman ang mga lalaki?
Susunggaban kung sino ang bakanting mapunan lamang ang makamundong pangangailangan ng mga ito. Ang tumikim ng ibang putahe ay nasa dugo ng mga korimao. Mabilis na sumalungat ang kabilang bahagi ng isip niya. Oh God, what she was thinking wasn't right. Hindi naman lahat ng lalaki ay kagaya ng iniisip niya. Her father was faithful to her mother, na kahit pumanaw na ang mama niya ay hindi naisipan ng papa niya ang maghanap ng papalit sa pwesto ng ina, higit ang muling magmahal ng ibang babae. Para rito, nag-iisa lamang sa puso nito ang mama niya, silang dalawa. At nararamdaman din niyang hindi ganong klaseng lalaki si Froilan, na hindi ito katulad ng iniisip niya. Pero hindi ba't nakita na niya ang mga ebidensyang nagpapakatotoo sa kutob niya? They were sleeping in the same room, sharing the same bed, and she skipped the thoughts in her mind. Hindi niya gustong isiping may katalik na ibang babae ang binata bukod sa kanya. And she saw them kissing a while ago. Anong dapat niyang isipin kung ganon? Nalilitong napahigbi si Rina. Buong araw itong walat kasama si Tricia sa Manila. Ni hindi man lang ito nag-abalang tawagan siya o magpadala man lang ng mensahe. At paano siya nakakasiguro na meeting na ang pakay nito sa Manila? Hindi kaya paraan lamang iyon ni Froilan upang makalabas sila ni Tricia. At dahil narito na ang totoong katipan nito ay wala na siyang silbi sa binata. She was nothing to him. Now that's Tricia with him. Ano nga bang kinakagalit niya? Ang babaeng iyon ang totoong kasintahan at minamahal ni Froilan. Bakit siya ngayon nagdaramdam? Wala siyang karapatan dahil wala naman silang relasyong matatawag ni Froilan sa isa't isa. Sa madaling salita ay hinalili lamang siya ng lalaki habang malayo ito sa nobya. Para usan, bed comforter, keep woman future mistress, maybe. Ano bang dapat niyang itawag sa sarili? Mga agaw? Sigaw ng isip niya, hindi. Mariin ni Reyna ang pag-iling. Kahit sa pakaisipin maging kabit ay hindi niya nanaisin. Hindi niya gustong makapanakit ng damdamin ng kapwa niya babae. Hindi niya maatim ang sakta ng damdamin ni Tricia kahit lantararan ang hindi nito pagkagusto sa kanya. Ngunit hindi pa ba nananakit sa damdamin ng babae ang pagpatol niya kay Froilan? They are engaged to be married, and yet she let herself sleep with him not only twice. Oh God, hindi niya alam. She doesn't know na may kasintahan si Froilan. Hindi niya sinasadya. Mas lalong hindi niya sinasadyang mahalin ng lalaki. Napahagulhol si Rina sa pakaisipin ng bagay iyon. Pero kaagad din niyang sinikil at tinakpan ng sariling bibig nang maulinagan ang malakas na halakhak ni Tricia at ang pilit na pagsaway dito ni Froilan mula sa labas ng silid niya. Ang sunod niyang narinig ay ang malakas na pagsara ng pinto sa kabilang kwarto. Lalo siyang napahagulhol sa pakaisiping magkasama na naman ang dalawa sa loob. The jealousy was already consumed her whole system as she couldn't think of anything good. The pain hammered inside her chest as if her heart was burning a hole in her chest. And every time she think of them together and alone inside the other room left her with nothing but ashes. Napahagulhol si Rinang muli. Lalong tumindi ang kirot na namamahay sa loob ng dibdib niya. Pakiramdam na Rina ay pinipiga iyon sa sobrang sakit. Could this be the price of loving the man who's getting married? Pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman niya ang paggalaw ng seradora ng pinto ng kanyang silid. Someone was trying to open her door. She held her breath as she forcefully stopped herself from crying. She locked her door, but didn't bother to place back the small cabinet to block it like what she did the other night. Makalipas ang ilang segundo ay bumukas iyon pero muli rin sumara. Halos hindi siya huminga habang papalapit ang mga yabag sa kama. Hindi siya gumalaw at mariin din niyang ipinikit ang mga mata upang isipin nitong natutulog na siya. It was Froilan. Sigurado siya roon.
ito lang naman ang may access sa lahat ng mga master keys sa buong kabahayan. And she could smell his familiar scent as well. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.